Thank you, Jesus. Kamusta po kayong lahat? Kamusta na po kayo? Yung? Narinig ko eh. Praise God. Before we start, shall we declare our J1 culture? Sabihin po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Minsan papalapakan po natin ating Diyos na buhay. Come on. Sabi ko yung para kay Lord. Woo! Praise God. Ayan. I would like to recognize po ang ating pong mga first-timer, si Brother Red, Brother CJ, Brother Emil, Sister Lucille, Brother CZ, andiyan, Sai, Sai nga pala, Brother Sai, sorry. Brother Sai, sila po ay ang Manalo family, pwede po ba makikitayo? Manalo family, praise God. Sila po ay in-invite ni Pastor Rap. So, nakilala ko po sila kanina at sila po ay taga Quezon sa Pilipinas. Ang dami ko na agad alam. Kayo po ay welcome na welcome dito po sa ating church. And gusto ko rin pong i-welcome si Sister Donna. Andiyan pa ba? Sister Donna, andiyan ka ba? Ayan, sige, makikita yun. Huwag ka maiya. Okay lang yan. Ayan, Sister Donna. At si Sister Lynn, syempre, nagbabalik na si Sister Lynn. Makikita yun nga. Ayan. Baka po hindi kayo kilala, makikita yung nga po. Ayan. Pag hindi nyo pa nakita yan, kahit ewan ko na lang, ang tangkad talaga niya. Nung nakipagkamay ako kanina, bakit po ang tangkad ninyo? Nalita ko. Praise God. Sino pong excited this afternoon sa gagawin ng Panginoon? Amen. Sabi mo sa katabi mo, I'm very excited sa gagawin ni Lord. Amen. Amen. Before we start, gusto ko lamang pong ikwento sa inyo. Meron po akong kwento. Bago tayo magsimula, may kwento po ako sa inyo. Meron pong isang hari at isang kaibigan ng hari. So, dalawa sila. Ano po? There is a king who went on a hunting trip with his friend. Sino po dito mahilig mag-hunt? Especially right now, this summer. Nung isang araw may nagyaya po sa akin mag-fishing. Sino po dito mahilig mag-fishing? Or yung iba mahilig mag-hunting. Ano po, mahilig mag-hunting. Ito pong dalawang magkaibigan, isang hari at kaibigan ng hari, sila pong dalawa ay nag-hunt. So nag-hunt sila at may dala silang bow, ano po, pana and sword. Then noong nakakita sila ng iha-hunt, accidentally, imbis na tamaan ng espada, ay ang iha-hunt nila, ang tinamaan ay ang daliri ng hari. Ano pong nangyari sa daliri ng hari? Siyempre, naputol. Ano po? Naputol. Naputol ang thumb ng hari. The thumb of the king fell off. When the friend of the king saw it, nung nakita nung kaibigan ng hari na naputol ang daliri ng hari, sinabi ng kanyang kaibigan, "Praise the Lord, God is in control." Sino po dito kapag may pinagdadaanan siya, ay nasasabihan siya ng kanyang kaibigan, praise the Lord, God is in control. Imagine ikaw yung naputulan ng daliri, tapos sasabihin sa'yo, praise the Lord, God is in control. Nagalit siyempre po ang hari. Sa galit po ng hari, pinakulong niya ang kanyang kaibigan. After a few months, the king went on another hunting trip. Ang hari ay muling lumabas, muli siyang nag-hunt, pero this time, he went on an unfamiliar land to hunt, not knowing that the place is where cannibals live. Hindi alam ng hari, yung palang lugar na kanyang paghahuntingan ay lugar kung saan maraming mga cannibals. Sino po ditong alam ang cannibals? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Yung pong cannibals, yan po yung mga tao na kumakain ng kapwa-tao. Ano po? So, nung nakita ng mga cannibals, ang hari, ang ginawa ng mga cannibals, tinali siya at gusto na siyang kainin ng mga ito. But,
when the cannibals are about to eat the king, the chief of the tribe saw na ang kanyang daliri ay kulang. Ang kinakain pala ng mga cannibals na ito ay perfect. Yung bang hindi kulang? Juicy? Juicy sabi ng chief ng cannibals, no perfect, no goodie. No perfect, no foodie. Ano po? So pinakawalan ang hari. Praise God! Palakpakan natin si Lord. Aba, nai-imagine nyo? Bay, nakawala Dapat ikakainin na. Nakawala. Noong pinakawalan ng hari, binalkan ng hari yung kanyang kaibigan. Sabi nung hari sa kaibigan, alam mo, talagang praise the Lord. Dahil kahit naputol yung daliri ko, may ginawa pa rin maganda ang Diyos sa buhay ko. Hindi ako nakain ng mga cannibals. Sorry ha, pinakulong kita. Yan po ang sabi ng hari. At alam niyo po, nung sinasabi ng hari yung sorry, sinabi naman ng kaibigan niya, huwag kang mag-sorry. Thank you. Thank you din, hari. Dahil kung ako ay hindi mo pinakulong, kasama mo ko doon. Malamang, nakain ako. Kaya, praise the Lord. Amen? Naintindihan niyo po ba yung kwento? Amen? Praise the Lord because God is in. Amen. Amen. Today I want to speak to you on a message entitled, Bless the Lord at All Times. Bless the Lord at all times. Sabi po dyan, bless the Lord at all times, not sometimes, not just in good times, but at all times. Psalms 34 verse 1, it says here, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin. Father God, we come to you and we thank you sa presence mo. Lord, patuloy ka naming itinataas sa aming pong kalagitnaan, and I'm praying that you will continue to move, Holy Spirit, continue to change our lives, Panginoon. And Lord, we declare your victory and the defeat of the enemy sa mga kasama ko po na nandito ngayon na makikinig at maraming matututunan. Maging Lord sa mga nasa online, Father God, kayo po ay kumilos. Hindi namin nililimitahan ang kaya mong gawin sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli basahin po natin, Psalms 34 verse 1, it says here, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Be in my mouth. Ito po ay sinulat ni David. But this time, bigyan ko po kayo ng context. Ang nangyari po nito, si David po ay nakaranas ng deliverance at protection na nanggagaling sa Panginoon. At sinabi po niya, I will bless the Lord at all times. So, Pastor, tsaka lang ba ako magbe-bless sa Panginoon kapag ka nakaranas ako ng protection at deliverance? No. Kung makikita niyo po dito sa verse na ito, sinasabi po dyan ni David, I will bless the Lord at all times. At kung babasahin niyo po ang Bible, specifically in Psalms, lagi pong sinasabi ni David, sanay na sanay siyang sabihin, I will bless the Lord at all times. Bigyan ko po kayo ng iba pang sinulat ni David. Psalms 145 verse 1. Sabi po dito, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day. Ano daw? I will praise you and extol your name forever and ever. Psalm 61 verse 8, isa ba po sinabi ni David? And I will praise your name. Ano daw? Continually. Yan na naman. Meron na naman sinabi, continually fulfilling my vow of praising you each day. Sanay na sanay si David na sabihin sa Panginoon, Lord, I will bless you at all times. I will bless you continually. Continually, obvious po kay David, it was a commitment, constant and continually praise and honored God. It is encouraging, he is encouraging us. David is encouraging us whatever situation of our lives today. Ano man pinagdadaanan mo, kapatid? Today must be a call to praise and worship our God. Amen? Ano man ang pinagdadaanan mo, tignan mo nga katabi mo, mukha bang may pinagdadaanan yan? Ito pong sinabi ni David, ano man ang pinagdadaanan mo, bless the Lord.
at all times. Bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. And I pray, ito pong verse na ito ay magrema sa atin bago tayo lumabas sa kwartong ito. Kabisado na natin itong verse na ito. Whole week, ito maalala natin, I am praying, Lord, I am praying, maalala lagi namin ito. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Amen? Amen? Ano ba sinabi pagka all times, at all times? May synonyms po yan. At all times means every time. At all times means always, on all occasions, without exception, consistently, constantly, and continually. Continually. Basahin ko po sa inyo yung Tagalog para mas manamnam natin. Yung iba kasi gusto ko manamnam din nung iba in Tagalog. Sabi po sa Salmo 34 verse 1, purihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Woo! Woo! Grabe. Gusto ko yun. Ito po yung in love kay Lord. Ano? Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Panginoon. May problema or walang problema, praise the Lord. Answered prayer, hindi pa answered prayer, praise you Lord. I praise you Lord. Amen? Amen? In other words, David was saying, tuloy-tuloy, palagi, kahit anong mangyari. Sabi mo nga, tuloy-tuloy, palagi, kahit anong mangyari. Isa pa, tuloy-tuloy, palagi, kahit anong mangyari. Amen? Minsan pa palakpan mo si Lord. Tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa inyo bago tayo magtapos. Magtapos na agad. Ano? Unang bagay, continual praise is not situational. Continual praise is not situational. Ano po ba pag sinabi nating situational? Situational means it only depends on a situation. Kaya ka nagpapasalamat sa Panginoon dahil maganda ang iyong sitwasyon. Pero sinabi ni David, hindi lang dapat sa magandang sitwasyon. Kahit ano pang sitwasyon mo, magpasalamat ka kay Lord. Purihin mo siya. Amen? David is encouraging us when praising God, when worshiping God, it should not depend on our situation. Meron ka mang utang ngayon, may binabayaran ka pa. Meron pang hindi answered prayer at hindi ka pa sinasagot ng Panginoon until now, that's fine. Patuloy ka lang magpuri sa Panginoon at makikita mo mamaya, sinagot ka na ni Lord. Amen? Because our situation can always be changed. Sino po naniniwala dito na ating sitwasyon pabago-bago? Ang ating yung itsura nababago eh. Paganda ng paganda. Payos na payos. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Wow! Yung gusto ko. Kala ko doon lang sa payaman ng payaman eh. Amen! Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Amen! Sabi mo sa atin mo, paganda ka ng paganda. Sabi mo kung lalaki, papugi ka ng papugi. Amen! Alam niyo po, may mga times na andali talaga magpuri sa Lord. Right? Lalo na kapag may dumating na miracle, ay, napakadaling magpuri kay Lord. Yung breakthrough, biglang dumating, napakadali talaga ng breakthrough. Yung bigla kang gumaling, di ba? May sakit ka, tapos bigla kang gumaling. Naalala ko may nagkwentong isang pastor, kapag daw ang magulang ay sumasakit daw ang paa, biglan daw lamang ng kwarta at gagaling na. Masakit ang paa ko. Then, nung binigyan daw ng pera, bigla daw gumaling. Bigla diretso na daw maglakad. Ano po? Andali talaga magpuri sa Lord kapag ka nakaranas ng ganitong mga bagay. Amen? It happened, right? But sometimes po, you receive blessings on Tuesday at sobrang saya mo. Gusto mo na agad mag-Sunday at gusto mo na agad ipatotoo. Doon sa inyong life group,
May praise report. Gusto mo na agad i-share. Meron akong answered prayer. Pastor, meron akong answered prayer, life group leader. Gusto kong i-share. Ano po? Ang kabutihan ni Lord, napakabuti ni Lord. Dahil nagkaroon ako ng trabahong mas maganda. Uy, nagkaroon ako ng promotion sa mga mag-asawa dito na nagpe-pray ng anak, nabuntis. Amen. Amen. Praise God. There are seasons like that, but we realize that it is not always like that. Can I hear an amen? It is not always like that. There are also times we experience a situation that we do not know why we are in that situation. At sinasabi natin sa Panginoon, Lord, bakit ba ako nandito sa sitwasyon kong to? Why did you allow God to happen this thing? Why did you allow it, O God? Ang hirap magpuri sa Lord. But right now, God is teaching us, kahit ano pang sitwasyon, pinagdadaanan mo sa biyaya ng Diyos, hindi tayo titigil. Tuloy-tuloy, palagi pa ring sasamba at magpupuri sa Panginoon. Amen? I will bless the Lord at all times. May sasabihin po ako sa inyo, praising God must not depend on our situation, but on who God is. But on who God is. It must be based on His character. Ano mang sitwasyon mo, mabuti pa rin ang Panginoon. Ano mang sitwasyon mo, Diyos pa rin ang Diyos. Amen? Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Siya ay palaging mabuti. Amen? Why am I going to trust God and bless Him at all times? Gusto ko po kayong bigyan ng dahilan. Because God never change. He is unchangeable. Hindi siya nagbabago. God is consistent. Sabi po sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung may pagkakatiwalaan ka, ang pagkatiwalaan mo si Jesus. Kasi si Jesus hindi siya nagbabago eh. Amen. Kaibigan natin po pwede magbago. Ang asawa natin, pag minsan, masaya sa umaga, pag dating ng gabi, mainit ang ulo. Pagod na kasi. Pagluto kasi natin. Sorry na, mahal. Meron palang pinagdadaanan. Ano ba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pwede bang palakpakan natin si Lord dahil hindi siya nagbabago? Imagine na lang natin kung nagbabago si Lord, sabihin sa atin, hindi na kita mahal ngayon. Ngayong araw na ito, hindi mo na kita mahal. Pero si Lord, hindi eh. Everyday, mahal ka ni Lord. Everyday, meron laging hinanda si Lord na magandang bagay sa iyo. Sabi nga sa Lamentations, ang kanyang mercy are new every morning. So yung kahapong mercy, tapos na yon, may bago na uli. I-enjoy mo yung ngayon. Bukas meron uling bago. Pero bago mo i-enjoy yung bukas, enjoyin mo muna yung biyaya ng Diyos ngayong araw. Sabi mo sa katabi mo, i-enjoy naman natin. Amen. Let's enjoy it, kapatid. Minsan pa palakpakan mo si Lord. Yan pong pangapalakpak natin is gesture ng pasasalamat natin sa Panginoon. Gesture na, Lord, I will bless you at all times. Amen? We will choose to bless the Lord at all times. Alam niyo po, may i-share po ako sa inyo. Meron pong story sa Bible, sa Acts 16. Sa Acts 16, I think Acts 16:16 po yun, pero hindi tayo doon magsisimula, Acts 16:22. Sasabihin ko sa inyo yung nangyari. Meron po doon isang babae, woman, na siya po ay possessed ng evil. So, napossess siya ng evil spirit, then siya po ay nakakapanghula. She can tell you what will happen in your future. So, para siyang fortune teller. So, dahil doon sa spirit na nasa kanya, dahil doon sa evil spirit na nasa kanya, kaya niya manghula. Parang yung iba napaisip, parang okay yun na. Tatanungin ko sa kanya kung anong tatamang loto next week. Pero alam niyo po,
Hindi yung kalooban ni Lord eh. Ang kalooban ni Lord, sa Kanya tayo magtiwala. Amen? Alam niyo po ang nangyari dito sa babaeng ito? Pinalayas po ni Paul and Silas yung evil spirit doon sa babaeng yon. Then what happened? What happened po is nagalit naman, kasi ito, yung babaeng yun ay slave. So meron siyang amo. Nagalit yung mga amo. Kasi nga pinagkakakitaan itong babaeng ito, pinagkakakitaan siya. So anong ginawa nung mga amo kay na Paul and Silas? Inaccuse sila ng maling bagay. So anong nangyari sa kanila sa Acts 16:22, para mas accurate, share ko po sa inyo, the crowd also joined in attack against Paul and Silas. And the chief, magistrates tore their robes of them and ordered that Paul and Silas be beaten with... Sino pong nakakita na ng rod? Si Ninong Rad yan eh. Binit daw, pinampalo si Ninong. Hindi po, joke lang. Pinalo itong si Paul and Silas. So pag pinalo yan, panigurado, bugbog sarado yan. Amen? Tuloy natin yung verse, sa verse 23. After striking them many times with the rods, they threw them into prison. Sila po ay nakulong. Wala namang ginawang masama si Paul and Silas. Nagpalayat lang naman ng demonyo, nag-share lang naman ng gospel, ay napag-initan sila. Binaliktad sila eh. At kinulong pa sila. Imagine that, ginagawa mo naman yung tama, pero ikaw pa yung napasama. Amen? And ano po nangyari? After striking them many times with the rods, they threw them into prison, commanding the jailer to guard them securely. And verse 24, he having received such a strict command, ito pong guard, ay nagsabi, ito kina Paul and Silas, hindi kayo makakalabas dito, basta-basta. At saan sila nilagay? Threw them into the inner prison. Ang tawag po dun sa inner prison, yung dungeon. Pag po yung pinakamalalim, yun po yung pinakamadilim. Kung saan po pinakamalalim, yun yung pinakamabaho. Nakakita na ba kayo ng mga taong lumalabas sa imbornal? Nagkakaroon po yun ng 80,000. Kaya ngayon sikat na sikat, nakikita ko, mga gusto magkaroon ng 80,000, gusto lagi dun sa dungeon. Pero alam mo, iba tong nangyari kina Paul and Silas. Sila po ay nasa inner prison, dungeon, and fastened their feet. Kapag pala nung unang panahon, kinukulong sa ilalim ng lupa. Doon sa pinaka-ilalim. At hindi lang gano'n ang pagkakakulong po sa kanila. Sila po ay pinoposasan, hindi lang sa kamay, kundi sa paa. Eh, paano ka makakagalaw noon? Hindi ka makagalaw. Nakagayong ka. Tapos, kabaho po doon. Sino ba namang sino bang nakaamoy dito ng panigurado mapanghidon eh? Kaawa-awa itong si Paul and Silas. I see. Tingnan natin yung nangyari sa verse 25. Acts 16:25. But about midnight, when Paul and Silas were praying and singing hymns, singing hymns of praise to God, and the prisoner were listening to them. Sina Paul and Silas, ginawa ang tama, nakulong, pinagbintangan ng maling bagay. Sila po ay nakaposas. Pwede naman sila magreklamo that time eh. Can I hear an amen? Kung kayo nasa posisyon ni Paul and Silas, baka maaari, iniisip ko, baka magreklamo ako that time eh. Lord, ano ba naman to? Nag-share lang ako ng gospel. Tinutulungan ko na nga itong mga taong ito. Tapos kinulong pa ako. Pinakulong pa ako. Pinakulong pa kaming dalawa. But instead na magreklamo si Paul and Silas, alam niyo pong ginawa nila? Ito po ginawa nila eh. They were praying and singing hymns of praise to God. Iniisip ko kung anong kinakanta nila dun eh. Siguro kinakanta nila dito I praise in the valley, praise on the mountain. Ano daw sunod doon?
As long as I'm breathing, I've got a reason. Hindi ko alam kung alam niyo eh. Oh, my soul. Isa pa. As long as I'm breathing, I've got a reason to. Hey. Alam niyo po, rinig na rinig ko yung sininangan eh. Gustong gusto ko talaga yung pagkakawit niya. Kaya naman po yung number 2. Number 2, continual praise is not conditional. Anumang sitwasyon, anumang kondisyon mo, patuloy lang na magpuri sa Panginoon. I praise in the valley. I praise on the mountain. Because you have a reason to praise kahit anumang sitwasyon ng buhay mo, kapatid. Whenever we praise God, even in difficult situation, He is glorified and He gives us. Alam niyo po, isang bagay na nakikita ko sa mga tao na laging nagpupuri sa Panginoon, laging nagpapasalamat sa Panginoon, punong-puno yan ng joy sa kanilang puso. Halata yan eh, yung bang, Lord, kahit ano pang nangyayari. Katulad ni Paul and Silas, Lord, nakakulong man kami. Lord, meron akong rason para magpuri sa iyo dahil buhay ka. Hindi ka pa tapos. Amen? Lord, di ka pa tapos sa pamilya namin, di ka pa tapos sa asawa ko, Panginoon. Sa mga anak ko, hindi ka pa tapos, Panginoon. Lord, sa mga binabayaran namin. Alam ko medyo malaki-laki ito, pero Lord, darating ang time, hindi na ako magbabayad. At ako naman na magpapautang. Amen? Amen? Are you here? Kapag ka nagsimula ka na magpuri, si Lord naman magbibigay ng joy sa puso mo. Amen? Kaya imbis na magreklamo, imbis na kung ano-ano sabihin, praise the Lord at all times. Kasi ang dali po kasi na wag mo nang umattend. Lord, Pastor, hindi mo na ako attend. May pinagdadaanan ako ngayon. Pastor, magkukulong muna ako sa loob ng bahay. Buti nga po dito, walang butiki eh. Kasi kung makikita tayo ng butiki, ano sasabihin ng butiki? Yung mga laging nasa loob ng bahay, pagka makikita ka ng butiki, ano sasabihin sa'yo? Sabi mo sa atin mo, labas-labas din pag may time. Amen? Amen? Kapag nakita ka ng butike, nagsesalpitik, kawawa naman ako. Kawawa ako. Tapos makikinig ka pa ng mga songs na talagang aray, aray. Hindi ko alam kung alam niyo pa yun. 90s po kasi ako, sorry Okay? Sorry po At lalo kang madidepress, kapatid. But, I want to encourage you. Choose to bless the Lord. Choose to bless the Lord. Choose to praise the Lord. Kaya alam niyo po, kapatid, kayo pong nandito ngayon, you are blessed. Nandito kayo eh. Sabi mo sa atin mo, you are blessed. Sabi mo sa kabila, I'm happy. Dahil, katabi kita ngayon. Amen? Amen? Pero kung nasa bahay lang tayo, ano maririnig natin? Yun na, mga butiki. You may not have control over your situation, but you have the power to choose how to respond. Choose to bless the Lord. Uulitin ko po, you may not have control over your situation, but you have a power to choose how to respond. Choose to bless the Lord. Come on, papurihan mo ang Lord ngayon. Hindi man perpekto ang iyong sitwasyon ngayon, yang palakpak mo is a gesture. Lord, I choose to bless you. Lord, I choose to bless you. I bless you at all times. Amen. Andiyan pa ba kayo? Paul and Silas could have complained, could have panicked, but they choose to bless the Lord at all times.
Alam niyo po, understand that continual praise is never about our situation. It is never about our emotion. Hindi po ito nakabase sa ating emotion. It is never about our feelings. Dahil ang feelings natin po pwedeng pabago-bago. It is never about our mood. Yung bang okay sa akin ngayon, mamaya ayaw ko muna. Pero sinasabi ni David, bless the Lord at all times. Amen. Continual praise is never about our present circumstances, kapatid. Continual praise is about the worshiper wanting to bless the Lord because he knows that the focus of the praise and worship is not him, but it is the Lord's. Kaya ako nagpupuri hindi dahil sa pinagdadaanan ko ngayon, hindi dahil sa nararamdaman ko ngayon. Kaya ako nagpupuri dahil mabuti ang Diyos at para sa Kanya itong pagpupuri kong ito. Amen? The genuine worshiper will choose to praise God because he knows that the focus of the praise is God and He alone deserves the praise no matter what. Can I hear an amen? I am Kumbinsido po ako, one of the surest sign of growth and maturity in our walk with Christ is to praise God even it is very difficult. Ang mga tao na nagmamature sa paglakad nila sa Panginoon, anumang sitwasyon ng kanilang buhay, Lord, I will bless you at all times. I will bless you, Lord, at all times. Amen? Number 3, lastly. Number 3. Continual praise brings your natural to supernatural. Ulitin ko po. Continual praise brings your natural to supernatural. Acts 16:26. Ituloy natin yung kwento. Suddenly, habang kumakanta si Paul and Silas, habang sila'y nananalangin at kumakanta sa Panginoon, suddenly, sabi natin suddenly. Ano pa pag sinabing suddenly? Biglaan. Sino po dito gusto niya ng biglaang pagpapala? Yung bang binigla ka ni Lord? Binigla ka. Alam niyo pa, pagka nagpupuri tayo sa Panginoon, itong ginagawa ni Lord, bumibigla din siya ng pagkilos. Suddenly, there was a great earthquake. It is so powerful that very foundation of the prison were shaken. It was shaken, and then at once all the doors were opened and everyone's chains were unfastened. Kapag po nagpupuri tayo sa Panginoon, alam niyo po, may binubuksan si Lord. May binubuksan si Lord ng mga pintuan. Kaya wag po tayong titigil na magpuri sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, wag tayong titigil Dire-diretso. Tuloy-tuloy lang. Amen? Suddenly means bigla. Bigla ang pagkilos ng Panginoon. At alam niyo po, pagka kumilos si Lord, it is unstoppable. Kapag ka kumilos si Lord, ulitin ko, it is unstoppable. Kaya kapatid, humanda ka. Mamaya, aawit tayo. I praise in the valley. Oy! Praise on the mountain. As long as I'm breathing, I've got a reason. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise. Praise. Oh, my. Alam nyo, habang umaawit tayo, hindi nyo lang alam, spiritually, merong mga nagbubukas doors of blessing. Woo! Huwag kang titigil! Huwag kang titigil! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on! Praise the Lord. Oh, my soul. Hindi ko na alam yung sunod eh. Yan lang alam ko. Walang lyrics. Okay lang, mamaya aawit tayo. Sino dito ramdam niya yung presence si Lord? Nag-iiba yung natin yun. Kasi may joy na binibigay ang Panginoon kapag ka nagpe-praise ka.
Imbis na mag-self-pity ka, mag-praise ka na lang. Amen. Papurihan mo ang Panginoon. Ito po ang nangyayari kapag pinapapurihan natin ang Panginoon. Pagka tayo Psalms 100 verse 4, we enter the gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. When we start to praise God, we invite His presence into our lives. Kapag po nagsimula tayo magpuri sa Panginoon, ang presensya ng Panginoon iniimbitahan natin sa ating tahanan, sa ating buhay, sa ating workplace. Kahit nasaan ka man, kapatid, po pwede ka magpuri kay Lord. Kahit naliligo ka, Lord, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Wow. Grabe! Ayun na. I won't be quiet, my God is alive. How can I get inside? Yun na. Praise the Lord. Ang sarap na magpuri, ano? Alam niyo po, ano nangyari kina Paul and Silas? Nakaranas po sila ng miracle. Hindi lang pagbabalak, kundi matinding miracle po ito eh. Habang sila ay nagpupuri sa Panginoon, when they started worshiping God and praising to our God, ano nangyari? Nagbukasan yung mga kulungan, yung mga tanikala na nawala. Bakit? Ang presensya ng Lord. Sabi sa Bible, where the presence of the Lord is, there is freedom. Alam niyo po, kapag ka nagpupuri ka sa Panginoon, nagkakaroon ng deliverance. Di lang natin alam, pero nagkakaroon ng deliverance, kapatid. Yung mga negative na pag-iisip, yung mga negative thoughts na nilalagay ng kaaway, winawaksi yun. Winawaksi yun. Why you are worshiping? Yung mga negative thoughts na nilalagay ng kaaway, inaalis naman ng Panginoon. At pinapalitan niya ng peace, pinapalitan niya ng joy, pinapalitan niya ng love. Kaya huwag kang titigil mag-praise. Amen. Ano pang nangyari? The moment Paul and Silas respond to praise God in the middle of difficult situation, they experience beautiful miracle. Acts 16:27, ano pang nangyari? Ito po, when the jailer, shaken out of sleep, he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped. Kasi po nung unang panahon, kapag naka-escape ang mga prisoners, syempre, ang papatayin dyan, yung guard. So, inunahan na ng guard, magpapakamatay na ako dahil, total, nakawala na din itong mga nakakulong na to. Magpapakamatay na ako para hindi na ako papatayin. Pero alam niyo po, sinabi ni Paul and Silas, Acts 16 verse 28, sabi po dito, but Paul shouted saying, do not hurt yourself. We are all here. Then jailer called for torches and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Verse 20 or 30, sabi po dito, and after he brought them out of the inner prison, the jailer said, sirs, what must I do to be saved? Verse 31, dito na ako magtatapos. And they answered, believe in the Lord Jesus as your personal Savior and entrust yourself to Him, and you will be saved, you and your household. And this is the greatest blessing. Once you accepted Jesus as your Lord and Savior, you and your household will be, wow. Sino po dito ang naniniwala that the greatest blessing that you will receive is the salvation? Because all of these things na ating nakikita, these physical things, though it is good, hindi ko sinasabing bad, though it is good, but at the end of the day, ang nagmamatter lang ay ang ating relationship sa Panginoon at ginawa natin sa Panginoon. Amen? So right now, sinasabi sa atin ng Panginoon, you want to be blessed? You want to be blessed? Sino po dito gusto mo bless?
Sabi po dyan, believe in the Lord Jesus as your personal Savior and entrust yourself to Him. Entrust yourself to Him and you will be saved, you and your household. Kapatid, this is the challenge. Bless the Lord at all times. Alam niyo po, once we accepted Jesus as our Lord and Savior, may matinding pagbabago at mababago sa buhay natin. Nung una ako'y tumanggap kay Jesus, in those times, akala ko noon ang pagiging mabait is enough. Sinasabi ko sa sarili ko, ang parents ko ay born again Christian and we are the second generation. Pumupunta ako sa church but I know in myself, alam ko sa sarili ko na wala akong relationship sa Panginoon. Everything is just like religion to me. Kapag ka naka-attend ng church, that's good. But then, pagbalik ko sa bahay, puro kalokohan na naman ang gagawin. But when I understand this, hindi tayo maliligtas ng ating religion. All we need is Jesus Christ, to have a relationship with Jesus. Amen? All we just need is Jesus. Kasi sabi po sa Bible, Jesus is the way, the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. It's only by Jesus. Wala pong namatay na relihiyon sa atin, pero may namatay na Jesus para sa atin. That's why all we need is Jesus. I just want to invite you right now. Just close your eyes. Mamaya, aawit tayo sa Panginoon. Just close your eyes. If you are that person that, I know you're still thinking, at sinasabi mo sa sarili mo, did I accept Jesus as my Lord and Savior? If you are the person na iniisip mo at hindi ka sigurado sa iyong sitwasyon right now, I just want to challenge you. Just close your eyes right now and put your right hand into your chest. Just talk to God and say this prayer, kapatid. I just want to challenge you. Say this prayer. Say, Jesus, I come to you and I admit that I am lost. I am a sinner. I am broken. I need you. Jesus, cleanse me with your blood. Jesus, I open my heart. I accept you as my Lord, personal Savior. Jesus, use me for your glory. I want to praise you. Whatever happened into my life. Sabi mo, Jesus, I will praise you at all times. I just want to invite you to stand up, please. Lahat na gustong papurihan si Lord ay pumalakpak. Lahat na gustong papurihan ng Diyos na buhay, Diyos na hindi pa tapos sa iyong buhay, ay pumalakpak sa Panginoon. Come on! Palakpak na may pasasalamat. Palakpak na may pag-asa. Come on! Palakpak para sa Diyos na buhay. Come on! Come on, come on, come on! Give Him praise! Awitan na natin ang buo. Woo! Lahat ng excited, come on! Praise when I'm sure
thank you, O God. We thank you for your presence. We thank you for your word. Lord, salamat, pinalakas mo kami. And Lord, I am praying we will continually bless you at all times, O God, sa biyaya, Panginoon. Lord, I am praying kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Huwag niyong hayaan na kami po ay mapalayo sa iyo. And Lord, I dedicate to you each and every person here, maging Lord sa mga nasa online right now. We bless you, we magnify you, and we praise you. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen.